Isang mapagpalaya at makabuluhang araw sa inyo, mga mag-aaral. Isa na namang araw ang ating pagsasamahan dito sa Valenzuela Live. Ako ang inyong gurong tagapagdaloy, Dinang Fatima Espinosa, at sama-sama tayong matuto sa Araling Panlipunan 7, Kasaysayan ng Asya. Bago tayo mag-umpisa, huwag kalimutan ang inyong panulat, ang inyong attendance sa chat box, ang inyong module sa Araling Panlipunan 7, at higit sa lahat, ang inyong atensyon sa pakikinig. It's AP time! Noong nakaraang aralin, pinag-aralan natin ang mga relihiyong umiral sa Silangan at Timog Silangang Asya. Bilang balik-aral, naghanda ako ng 3 katanungan mula sa nakaraang aralin. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo, alamin ang mga relihiyong aking tinutukoy, at i-type lamang ang inyong sagot sa comment section. Para sa unang bilang, ang relihiyong ito ay nakabatay sa buhay at turo ni Kristo. Timer starts now. Ang tamang sagot, Kristyanismo. Para sa ikalawang bilang, itinatag ito ni Siddhartha Gautama. Timer starts now. Ang tamang sagot, Budismo. Para sa ikatlong katanungan, naniniwala kay Allah at ang Quran ang nagsisilbing banal na aklat. Timer starts now. Ang tamang sagot, Islam. Magaling mga mag-aaral, patunay iyan na kayo ay maraming natutunan sa nakaraang aralin. Sa pagpapatuloy ng aralin para sa ika-7 linggo ng ika-4 na markahan, ang aralin ito ay hango sa ating most essential learning competency na nasusuri ang mga anyo, tugon at epekto ng neokolonyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ang tiyak na layunin natin para sa araw nito ay natatalakay ang mga anyo at mga pamamaraan ng neokolonyalismo, na ipaliliwanag ang mga epekto ng neokolonyalismo, at nasusuri ang mga tugon ng mga Asyano sa neokolonyalismo. Bago natin umpisahan ang ating aralin, ay magkaroon muna tayo ng suri larawan. Tignan ang mga larawan at tukuyin ang hinihinging salita. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang suriin ang mga larawan. Ano kaya tinutukoy ng mga larawang ito? May ideya na ba kayo kung ano ang ating paksang tatalakayin? Tama! Ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa neokolonyalismo. Upang higit natin na maunawaan ang mga ito, narito ang mga katanungan na magbibigay daan sa pag-unawa sa aralin ito. Una, ano ang pinagkaiba ng kolonyalismo sa neokolonyalismo? Ikalawa, ano ang mga anyo at epekto ng neokolonyalismo? At ang ikatlo, ano ang naging tugon ng mga Asyano sa neokolonyalismo? Maraming mga bansa ang nagkaroon ng kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagwakas ang sistemang kolonyalismo sa paglaya ng maraming mga bansa. Ngunit, tunay nga ba silang naging malaya? Sinasabing pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, hindi maiwasan ang kalagayan kung saan ang malakas na bansa ay may kontrol pa rin sa mga maliliit na bansa.
masasabing may kontrol pa rin ang malalakas na bansa sa mahihinang bansa sa ibang aspeto o anyo. Ito ang tinatawag na neokolonyalismo. Ano ba ang neokolonyalismo? Ang neokolonyalismo ay hango sa mga salitang neo, mula sa salitang Griego, na makabago, kolonyalismo, tuwirang pananakop ng isang malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Sa makatuwid, ang neokolonyalismo ay bagong paraan ng kolonyalismo sa pamamagitan ng pagkontrol sa buhay, pampolitika at pang-ekonomiya ng isang maunlad na bansa sa hindi maunlad na bansa. Ang mga bansang US at Japan ay larawan ng neokolonyalismo sa mga bansa sa Asia, lalo na sa larangan ng ekonomiya at kultura. Ano nga ba ang mga anyo ng neokolonyalismo? Maraming pamamaraan ang ginamit kung saan naimpluwensyahan tayo ng mga dating mananakop sa maraming taon. Nariyan pa rin ang pakikialam ng mga bansang nananakop sa mga bansang lumaya na. Ano ang pinagkaiba ng neokolonyalismo sa kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay paraan ng pananakop kung saan gumamit ng dahas sa pamamagitan ng direktang okupasyon ng militar. Samantala ang neokolonyalismo ay makabagong uri ng kolonyalismo na pagpapatuloy ng impluwensya ng mga dating bansang nananakop sa politika at ekonomiya ng mga dating bansang sinakop. Ilang instrumento ng mga anyo ng neokolonyalismo ang nakapaloob sa tinatawag na dayuhang tulong o foreign aid, pang-ekonomiya, pang-kultura, at pang-militar. Unang aspeto, aspetong politikal. Ang lihim na pagkilos o covert operation kung hindi mapasunod ng mapayapa, gumawa ng paraan ang mga neokolonyalista upang guluhin ang isang pamahalaan o ibagsak ito ng tuluyan. Sa bansang Vietnam, tinulungan ng US si Ngo Dinh Diem laban kay Ho Chi Minh na maging pinuno ng Timog Vietnam. Sa Pilipinas naman, ipinadala ng CIA si Edward Lansdale hindi lamang upang sukuin ang mga hukbalahap, kundi tumulong din mailuklok sa katungkulan ang isang pangulong mananatiling tapat sa Estados Unidos. Sa aspeto naman ng ekonomiya, dayuhang pautang o foreign debt. Anumang pautang ng International Monetary Fund o IMF, World Bank o ng Estados Unidos ay laging may mga kondisyon. Kabilang sa mga kondisyon ang pagbubukas ng ekonomiya sa dayuhang namumuhunan at kalakalan, pagsasapribado ng mga kumpanya at pagbabalangkas ng mga monopolyo, pagpapababa ng halaga ng salapi at pagsasaayos ng sistema ng pagbubuwis. Kung hindi susundin ng mga kondisyong ito, hindi makakautang ang mga umutang. Para naman sa aspetong pangkultura, kaisipan ang hinawakan ng mga ganitong pamamaraan. Maraming Pilipino ang naipadala sa Estados Unidos upang magpakadalubhasa. Tinatawag sila mga pensyonadong mag-aaral at kumikilos ng tila Amerikano nang magbalik sa Pilipinas. Natutunan ng mga Pilipino ang mga bagay na totoong banyaga sa kanilang kamalayan tulad ng Christmas, Santa Claus, snow, at mistletoe. Sa totoong, hindi naman natatagpuan sa bansa natin. Maging ang mga aklat sa paaralan ay dumadakila sa buhay ng mga bayaning Amerikano tulad ni Washington, Jefferson,
at Lincoln. Bahagi ng mga imperialistang kultural ang pagpasok ng iba't ibang pagkain Amerikano tulad ng hotdog, hamburger, at mansanas. Mayroong masamang epekto sa mga Pilipino ang pagpapairal ng wikang Ingles bilang paggamit sa mga paaralan. Para naman sa aspetong militar, pagkatapos ng digmaan, ipinamigay ng Estados Unidos ang mga natitira nilang kagamitang militar. Ang pagpapadala ng mga pulis at sundalo sa Estados Unidos upang magsanay. Pagpapalaganap ng mga tagapagpayong militar upang tulungan ang pamahalaan sa pangangalaga ng seguridad ng bansa. Narito naman ang mga epekto ng neokolonyalismo sa silangan at timog silangang Asya. Overdependence o labis na pagdepende sa iba. Malinaw na umasa ng labis ang mga tao sa mga mayayamang bansa, lalong-lalo na sa may kaugnayan sa United States. Ikalawa naman, loss of pride o kawalan ng karangalan. Sanhi ng mga impluwensya ng mga damuhan na buo ang isipan o sa isipan ng mga tao na lahat ng galing sa kanluran ay mabuti at magaling. Na siyang dahilan kung bakit ang tao ay nawalan ng interes sa sariling kultura at produkto. At ang ikatlo ay ang continued enslavement o patuloy na pang-aalipin. Ang mga umuunlad na bansa ay malaya sa prinsipyo, ngunit ang mga maliliit na bansa ay patuloy pa rin na nananatili sa mga kolonyal at kapitalistang interes ng kanluran. Ang lahat ng aspekto ng kabuhayan ay kontrolado pa rin ng kanluranin. Dumako naman tayo sa mga tugon ng neokolonyalismo sa mga bansa sa silangan at timog silangang Asya. Ang makabago at tahimik na paraan ng pananakop na tinatawag na neokolonyalismo ay ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy pa rin ang pagpasok ng impluwensya ng mga kanluraning bansa sa Asya. Ang mga sumusunod ay iba't ibang paraan na naging tugon ng mga Asyano sa silangan at timog silangang Asya. Pagtanggap ng tulong pinansyal upang makabangong muli ang ekonomiyang nalugmok sa digmaan. Pagtanggap ng tulong militar para sa pagsasanay ng mga pulis at sundalo upang makasiguro sa seguridad ng bansa. Pagpayag sa pang-ekonomiya at pang-militar na pakikipagkasundo, paghingi ng tulong teknikal o pagyakap sa pagbabagong kultural na dala ng mga kanluranin. Tandaan, ang neokolonyalismo ay bagong paraan ng kolonisasyon sa pamamagitan ng pagkontrol sa buhay, pampolitiko at pang-ekonomiya ng isang maunlad sa hindi maunlad na bansa. Iba-iba ang neokolonyalismo. Mayroong pang-militar, pang-politika, pang-ekonomiya, at pang-kultura. Ang neokolonyalismo ay maaaring magbunga ng mabuti at di mabuti batay sa bansang nagsagawa ng patakarang neokolonyalismo. Mayroong mabuti at di mabuting epekto ang neokolonisasyon sa ating bansa, lalo na sa aspetong kultural. Bilang isang Pilipino, ano ang mga pamamaraang inyo nang nagawa na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kulturang Pilipino? Mahusay, pagtangkilik sa mga gawa at produktong Pilipino. Ano pa? Magaling, pagyamanin ang wikang Pilipino. Ang husay ng inyong mga sagot. Iba talaga ang mga batang Valenzuelano. Angat ang may alam.
Bago matapos ang aralin, magbibigay ako ng isang maikling pagtataya para sa araw na ito. I-click ang heart react kung ang pahayag ay tama at sad react naman kung mali. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sa inyong sagot. Ang neokolonyalismo ay tumutukoy sa bagong paraan ng kolonisasyon. Timer starts now. Ang sagot, tama. Para sa ikalawang bilang, sa ilalim ng neokolonyalismo, maraming restriksyon ang ipinatupad ng mga bansang kolonyalismo. Timer starts now. Ang sagot, tama. Para sa ikatlong bilang, ang neokolonyalismo ay may paraan sa pagkontrol sa buhay, pampolitiko, pang-ekonomiya ng isang maunlad na bansa sa hindi maunlad na bansa. Timer starts now. Ang sagot, tama. Para sa ika-4 na bilang, ang neokolonyalismo ay mabuti at di mabuting epekto sa lupang sakop. Timer starts now. Ang sagot, tama. Para sa huling bilang, ang overdependence at loss of pride sa mga bansang nasakop ay mga halimbawa ng epekto ng neokolonisasyon. Timer starts now. Ang sagot, tama. Mahusay ang inyong mga pagsagot, grade 7. At para naman sa ating question and answer, may isang mag-aaral ang nagbigay ng kanyang katanungan. Ang katanungan niya ay, paano nakaapekto ang bagong paraan ng kolonyalismo tulad ng sa paraang pangkultura? Magandang katanungan yan. Malaki ang epekto ng neokolonyalismo lalo na sa aspetong kultural sa pamamagitan ng pagtatangkilik sa kultura ng ibang bansa na impluwensyahan ng mga ito ang kaisipan, paniniwala, at pati na rin ang pag-uugali. Naway nasagot ko ang inyong mga katanungan, mga bata. Kung hindi ko man nabasa at nasagot ang inyong mga katanungan, ay huwag kayong mag-alala. Dahil maaari naman itong mabigyan ng kasagutan ng inyong guro sa araling panlipunan sa pamamagitan ng follow-up discussion. Para naman sa inyong takdang aralin, sagutan ang gawain mula sa inyong learning modules. Gumawa ng isang sanaysay, pumili ng isa at talakayin. Una, walang bansa ang makapag-isa. Ang ikalawa naman ay ang sariling pagkakakilanlan ay nawala dahil sa kulturang dayuhan. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Magkita-kita ulit tayo para sa panibagong kaalaman at tatalakayin natin sa susunod na araw. Dito lamang sa ating Valenzuela Live. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikinig. Muli, ako si Ginang Fatima Espinosa mula sa Lawang Bato National High School. Paalam!